na pinaglilingkod sa kaniyang kapwa na walang upa at hindi niya binigyan ng kanyang kabayaran, na nagsasabi, ako'y nagtatayo ng maluwag sa bahay at maluwag na ang silid, at nabubuksan ang mga dungawan, at nakikisamihan sa sentro, at nagpupulayan ng pula. At 15, kung ikaw bagay maghahari sapagkat ikaw ay mayroong lalong maraming sentro, hindi ba ang inyong ama ay kumakain at umiinom at naglapat ng kahatulan sa kaganapan, na magkagayoy ikinabuti niya? Kaniyang hinatulan ang usap ng dukha at magpakailanman ng magkagayoy ikinabuti nga. Hindi ba ito ang pagkilala sa akin? Sabi ng Panginoon. Ngunit ang iyong mga mata at ang iyong puso ay sa kasakiman lamang, at upang magbubo ng walang salang dugo at sa kapighatian at ang karanasan upang gawin. So sinasabi ko doon na si King Salom ay naging makasalanan sa harap ng ating Panginoong Diyos. Kaya siya ay na-exile kaya siya ay sinasabing na-exile sa ating Panginoong Diyos. He did evil in God's sight. Sa 2 King 23 verse 31 to 32, ang sinasabi po doon, si Huahas ay may 23 taon nang siya ay nagpasimula maghari, at siya ay naghari ng 3 buwan sa Jerusalem. At ang pangalan ng kanyang ina ay Amutal, na anak ni Jeremias na taga-Libna. At sa 32, siya ay gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon ayon sa lahat ng ginawa ng kanyang mga magulang. So pinapakita po doon sa verse 9 na si King Salom ay gumawa ng kasamaan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya siya ay, kumbaga kung siya ay na-exile sa ating Panginoong Diyos. In the same way, when we reject God's word, we enter spiritual exile. So katulad na lang po ni King Saul. Kung maalala po natin si King Saul, di ba siya yung first king ng Israel. And meron sa kanyang inuutos ang Panginoong Diyos na kanyang sakupin, kanyang parang kanyang i-eliminate lahat ng Amalekites. Pero ang ginawa niya, in-spare niya yung life nung official doon. At ang ginawa pa niya, lahat ng pwedeng pakinabangan doon sa mga Amalekites, kanyang kinuha. Kumbaga, ang utos ng Panginoong Diyos ay lipulin mo lahat ng mga yon. Pero ang ginawa mo ay salungat doon sa inutos niya. Kaya, isa siya sa mga example na kumbaga, siya ay spiritually exiled. Hope for the spiritually exiled. True Salom would not return. We have a Savior who restored. So, si ano po naman, di ba si Salom, the king, siya yung in-exile sa Egypt. At pinahintulutan ito ng Panginoong Diyos. Pero sa sitwasyon naman natin, na kung tayo man ay malayo sa Panginoong Diyos, meron tayong pagkakataon, meron tayong Savior na magre-restore sa atin, at yun niya ay si Jesus Christ. Jesus died
not just for forgive sin, but to bring the exile. So yun yung buhay ng ating Panginoong Diyos na pinagkaloob sa bawat isa sa atin, na binigyan niya tayo ng pagkakataon na muling makabalik sa ating Panginoong Diyos. Sa NIV translation, sa Ephesians chapter 2, verse 13, "But now in Christ Jesus, you who once were far away, have been brought near by the blood of Christ." So yun yung kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos na ng ating Panginoong Jesus na tayo ay muling makabalik sa pagkaka-exile natin. So kung minsan tayo ay nagkakaroon ng pagkakasala na kung minsan ay katulad minsan nakakalimutan tayo magsimba, nakakalimutan tayong magkaroon ng pag-communicate, hindi tayo nag-pray, hindi na tayo papasalamat sa mga biyayang na natanggap natin. Dahil sa mga bagay na to, kumbaga parang nalalayo na yung ating damdamin, nalalayo na ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay. At meron din po sa Bible na kumbaga kanina, di ba, yung sa Jeremiah 22 verse 10 na sinasabi na whips tayo sa mga nabubuhay. Si Jesus Christ meron din siyang sin na nag-whips din siya over naman sa Jerusalem. Kasi nakikita niya na ang Jerusalem ay sobrang sobrang sama niya. Kaya sinasabi po dito sa Luke chapter 19 verse 14 to 44, sinasabi po doon na, "At nang malapit na siya, nakita niya ang bayan, at ito'y kaniyang tinangisan, na sinasabi, kung ang araw na ito ay nakilala mo sana sa iyong sarili na ang mga bagay na nauukol sa kapayapaan na tapat ngayon pawang na natatago sa iyong mga mata. Sapagkat darating sa iyo ang mga araw na papakuran ka ng kuta ng mga kaaway mo, at kukubkubin ka at gigipitin ka sa magkabi-kabila." Sa 44 po, "At inilugsok ko sa lupa ang mga anak mo na nasa loob mo, at sa iyo'y hindi sila mag-iiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo nakikilala ang panahon ng sa iyo'y pagdalaw." So pinapakita ko dito na may pangitain ang ating Panginoong Jesus na mangyayari sa bayan ng Israel. Kung maalala po natin, dumating po yung sa panahon ng Jerusalem na sinakop sila ng Roman empires noong around nasa 70 AD. So lahat ng temple, lahat sila sinira. Lahat ng mga babae, yung mga babae at bata pinatay. Kasi dahil hindi na matanggap yung ang Panginoong Jesus na siya yung Messiah. Siya yung kumbaga lahat, di ba kung maalala natin from Genesis hanggang sa New Testament, ang po kasi ang bayan ng Israel sobrang masuwayin, masuwayin ka sa mga utos nating Panginoong Diyos. Kapag nagkaroon siya ng pagkakasala, tapos iiwan siya ng Panginoong Diyos, tapos naman siya, magtatangis. Tatawag ulit sa Panginoong Diyos. Kapag okay na ulit, gagawa na naman ng hindi kalugod-lugod. So yun yung nagiging problema ng Israel. Kaya kung minsan nagkakaroon ng inaalaw ng Panginoong Diyos na magkaroon sila ng problema, magkaroon sila katulad nga nun, nasakop sila ng Roman Empire, at marami ang nagbuwis ng buhay, hindi lang bata, pati babae.
Ayun, marami rin. Hirap.